lover of my soul. Jesus, I will never let you go. You've taken me from miry clay, set my feet upon a rock, and now I know I love you, I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. Sa oras na ito ay muli ay tayo po ay magsama-sama at magkita-kita dito sa social media at patuloy po natin na alisin ang lahat ng mga tabing na ito'y tumatakip sa lahat ng mga katotohanan mula sa Diyos. Ngunit bago sa lahat ay nais ko munang batiin ko kayong lahat ng magandang umaga sa inyong lahat at magandang gabi dyan sa Amerika. Purihin po ang Panginoon dahil nabigyan tayo ng pagkakataon upang patuloy na sama-sama. Saan man tayo dako ng daigdig na ito, habang tayo po ay nakabukas sa ating pong mga Facebook, ay patuloy ang ating pong mga fellowship sa piling sa presensya ng ating buhay na Diyos. Kaya sa oras na ito ay patuloy na buksan po natin ang ating mga isipan at dalhin natin sa ilalim ng pag-aahari ng puso upang lubos na maunawaan po natin ang bawat mga katotohanan na kailangan po nating yakapin at ipaglaban sa buhay sa daigdig na ito. Hayaan natin ang mga katotohanan ng siyang maghari sa ating mga buhay habang tayo po ay naglalakbay sa daigdig na ito hanggang darating ang huling panahon. Kaya ito po ay BS, Bible Study. At kung meron po tayong Biblia ay makipagbukas kayo sa akin sa 2 Peter chapter 2 verse 17 hanggang 22. Basahin ko sa inyo sa King James Version. English. These are wells without water, clouds that are carried with a tempest, to whom the mist of darkness is reserved forever. For when they speak great swelling words of vanity, they allure through the lust of the flesh, through much wantonness, those that were clean escaped from them who live in error. While they promise them liberty, they themselves are the servants of corruption, for of whom a man is overcome, of the same is he brought in bondage. For if after they have escaped the pollutions of the world, through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled therein and overcome. The latter end is worse with them than the beginning. For if it had been better for them not to have known the way of righteousness, then after they have known it, to turn from the holy commandments delivered unto them, but it is happened unto them according to the true proverb, the dog is turned to his own vomit again, and the sow that was washed for her wallowing in the mire. Father, we thank you for this scripture that you have opened unto us today. I pray, Lord God Almighty, that as we continue, Lord God Almighty, to join everyone into thy holy presence, O God, I pray that all truth behind all this written scripture, Lord God Almighty,
Lord, shall have a great manifestation to each and everyone's life, and that we may be able to travel, Lord, on earth to continue our journey, O God Almighty, freely into Thy holy presence all day long up to the end of time. Father, we thank you, even the presence of all your heavenly hosts, at higit sa lahat, Panginoon, ang iyong dakilang presensya as we continue to join ourselves as one together. Lord God Almighty, thank you, Lord, for your great favor today. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So ang ating topic today ay hinggil po sa releasing from bondage. So napakahalaga na mapag-alaman po natin hinggil sa mga katotohanan dito sa salitang bondage. Dahil maraming mga tao o mga Kristiyano na nais makalaya, nais makawala from bondage, pero maraming nag-i-initiate. Ang problema, hindi po nauunawaan. Hindi alam ng tao kung saan kumikilos ang demonyo o si Satan sa buhay ng tao. Ang bondage po ay ito po yung trabaho ng demonyo upang tayo po ay alipinin, maging slave sa kanya sa pamamagitan ng paggamit sa ating physical na katawan. Kaya kailangan po na maunawaan po natin dahil meron pong dalawang stages ng bondage sa buhay ng tao na ginagamit at gamitin ni Satan upang patuloy na gamitin ang tao sa ikasisira ng karangalan ng buhay na Diyos. Una ay yung physical na katawan, which is the law of the flesh. At pangalawa ay ang kaisipan ng tao, which is the law of the mind. Sa law of the flesh, ay ito po ay nakagisnan na po natin. Mula nung ating pong kapanganakan, sa daigdig na ito, hindi na po tayo ipinanganak under the kingdom of God, but tayo po ay ipinanganak under the kingdom of Satan through the law of the flesh. Kasi nakuha po niya yung legalidad ng tao na supposed to be sila yung maghari, to stand and to exercise their kingly position here on planet Earth dahil doon sa katawan na nanggaling sa lupa na ito'y tanda ng kapamahalaan ng sinuman maghari sa daigdig na ito o mag-protect sa daigdig na ito bilang nilayon ng Diyos na ito'y maging paraiso sana. Kaso, nung nahulog ang ating ninuno sa pain ni Satan, ay nakuha po ni Satan yung pong legality. Kaya siya na po ang hari at kumontrol. He take dominion over the planet Earth. Kaya nga, sinasabi ng Panginoon, sinabi ni Paul, in Romans chapter 6, that lahat ay nagkasala, even Romans chapter 3, at walang matuwid sa harapan ng Diyos ni isa man. So, ibig pong sabihin, na-conquer ni Satan ang buong mundo. Kaya nga lagi kong sinasabi na huwag na tayong makialam sa politika. Dahil maraming mga Kristiyano, mga bishop, mga reverend, na sinasabi ito ang matuwid na leader, ito ang matuwid na leader. Sabihin ko po sa inyo, sabi ng banal na kasulatan, wala nang matuwid at wala nang mabuti sa harapan ng Diyos.
Kaya po, ang magagawa lamang po natin ay sumunod kung ano yung pong ordinance ng mundong ito, which is we are subject to submit ourselves. Kaya po to ka in your good conscience. Pero huwag mo nang, do not equally yoke to the unbeliever. Natutulungan mo sila na sansalahin ang kalaban ng kaisa. Huwag na po, pabayaan nyo na ang tao ay siyang malaya na magdesisyon through their good moral values na gagamitin nila na pumili kung sino ang gusto nila. Dahil mismo ang Diyos ay hindi po nakikialam hinggil sa mga tatayo na sinuman politiko when it comes to the law of the land. But we are subject to submit ourselves to every ordinances of men. Kaya dito po, sa ating topic for today, ay unang bandage na kinasablakan po natin ay yung pong tayo ay ipinanganak under the kingdom of Satan through the law of the flesh. Kaya po, naging slave na po tayo sa Kanya, sa katawan na hindi natin alam. Itong katawan po natin, na ito'y tinatawag a house of bondage. Ngayon ay natapik ko na po doon sa healing and deliverance noon. At doon sa pagnanasa po natin at pagdesisyon, pagkatapos na nabuksan ng Panginoon ang pintuan ng karsel sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, ay tayo po ay nagdesisyon na tayo ay lumabas na sa loob ng Bartolina o bilangguan at iwanan na yung nakagisnang buhay. Pero meron pa rin panganib sa ating paglalakbay dahil pagkatapos na makalabas ka from the house of bondage, naalis lahat yung mga trabaho ng demonyo sa buhay mo. Kung ikaw ay dating lasenggo, hindi na. Kung ikaw ay dating murderer, hindi na. Kung ikaw ay dating durugista, hindi na. Lahat ng bagay nandito sa daigdig ay si Satan po ay nag-i-initiate. Pero pagkatapos na nagdesisyon ka na lumabas from the house of bondage, dito makikita mo na inalis mo yung karapatan ng mga demonyo upang ikaw ay alipinin at kontrolin ang iyong pag-iisip. Upang ganapin mo yung kanilang kalooban, yung kanilang karakter, at ikaw ang magwi-witness sa kanila sa kasamaan. Kaya po paglabas mo sa house of bondage, so ibig pong sabihin kung sa Muntinlupa sana, nakalabas ka na. So magta-travel ka hanggang doon sa iyong patutunguhan na tahanan. So gayon din po sa atin, from the house of bondage, tayo po ay nakalabas na. Doon pa lamang mag-start, mag-uumpisa ang ating pong paglalakbay to soar up into the presence of the risen Christ. Ngunit sa ating pong paglalakbay, naglalaban yung kaisipan na ito ay nahubog sa loob ng karsel o sa house of bondage at sa kayong pagnanasa natin na makabot sa presensya ng buhay na Diyos. Kaya po, ito yung bandage na
nakagisnan na po natin, nakasanayan na po natin sa buhay. Ito po yung tinatawag na infirmity, yung kahinahan mo, na ito ay nakamtan mo mula po nang ikaw ay ipanganak, mula pa po doon sa sinapupunan ng iyong ina at yung ikaw ay may panganak, ito ay naging nakasanayan mo hanggang sa iyong paglaki. At dito na-initiate, nasanay ang iyong kaisipan upang mabuhay sa daigdig na ito. Wala na yung mga demonyo sa katawan mo upang kontrolin yung pag-iisip mo, pero yung pangalawang stage, which is your mind, na ito'y nahubog sa daigdig na ito, yun po yung isang problema. Na yun yung sinasabi ni Apostle Pablo doon sa Romans chapter 7, nang sabi niya verse 22, "For I delight in the law of God after the inward man." So ibig kong sabihin, andun na po, na pinili na po na siya'y mamuhay, siya'y lumakad sa batas ng Diyos, mula doon sa kaibuturan ng kanyang puso. Pero ang sabi niya, "But I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members." So, ibig kong sabihin na yung nakagisnan ng yung buhay, na yung katawan, na ito ay dinudominate ang iyong kaisipan, ay yun po yung problema. Dahil dito na po nahubog yung iyong kaisipan, ibig pong sabihin, ito na yung infirmity na tinasabi. Ito yung sinasabi ni Brad Mario na investment ng demonyo sa buhay mo. Oo, hindi, wala na. Nakalabas na yung mga demonyo sa katawan mo. Pero yung investment niya sa iyo ay still, yun ang hihila sa iyo upang ibalik ka doon sa house of bondage. Yung kaisipan. Yun yung infirmity na tinatawag ng banal na kasulatan. Ibig pong sabihin, sakit po yun. At kapag ito'y hindi naagapan, ito po ay nagiging diseases. Ibig sabihin, yun na yung kukurap sa physical na katawan mo, yung infirmity na yan. Kaya po, kailangan na nung sinabi ni Pablo na gusto kong gawin, gusto ko, nais ko, ang batas ng Diyos. Kaya lang merong humihila na dinidigma ang kanyang kaisipan, walang iba kundi yung karanasan niya sa daigdig na ito hinggil sa physical na aspeto ng buhay. Hindi maiwan-iwanan. So, ibig pong sabihin, kung ikaw ay ipinanganak na materialistic. Ang tawag doon ay greediness. Na ito ay namulat ka sa pagiging greed. Dahil doon sa moral values mo, hindi mo nakikita ito. Pero pagdating ng panahon na susunod, ito ay susubukin. Sabihin mo, naglilingkod ako sa Diyos, ngunit nung nakita mo na wala nang maibibigay sa iyo na salapi, umatras ka na. Diba? At yung pag-atras mo, naghanap ka na ng iyong makakakampi na ito ay makuha mo yung kanilang mga simpatya. Because of that greediness, nandun na rin yung pride. At hinimok mo sila na magtayo ng sariling gawain para sa Diyos kuno.
Alam niyo po, yun po yung pinakamasaklap. Dahil ang kaaway na ng puso mo ay yung kaisipan mo. Yung puso na nanggaling sa Diyos sa pagpasok ng Panginoong Yesus, ang kaisipan ang siyang kanyang kaaway. Kaya nga sinasabi ng Panginoon doon sa Luke chapter 22, nang sabi niya sa kanyang mga disipulos, "And I appoint unto you a kingdom as my Father has appointed unto me, that you may eat and drink at my table in my kingdom, and sit on thrones judging the 12 tribes of Israel. And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan has desired to have you, that he may sift you as wheat. But I have prayed for thee, that thy faith fail not, and when thou art converted, strengthen thy brethren." So, ibig kong sabihin, na mula doon sa house of bondage, doon sa iyong paglabas, tungo sa paglalakbay mo, patungo sa presensya ng buhay na Diyos or the risen Christ, ay na mapanganib. Dahil ang hihila at pipigil sa iyo ay yung kaisipan na nakagisnan mo, na yung naging kahinahan mo or yung infirmities ang siyang hihila sa iyo upang hindi makarating in the presence of the risen Christ. Kaya sabi ng Panginoon kay Pedro, hinihiling ni Satanas na ikaw ay durugin gaya ng trigo, ngunit nanalangin at pinanalangin kita na sana yung pananampalataya mo ay hindi mabigo sa iyo. Dahil, bakit yung pananampalataya? Kasi sila ay mga Hudyo. So, yung pananampalataya, it is the operation of the Spirit. Hindi po yung kaisipan ng tao. Ang tao mayroong pag-asa, may paniniwala because of his mind. But faith, it operates through the Spirit or through the heart. Kaya habang si Pedro ay naglalakbay tungo sa presensya ng buhay na Diyos, nang sabi ng Panginoon, maghintay kayo sa upper room. 10 days before the day of Pentecost na bago siya umakyat, maghintay kayo sa upper room. At tatanggap kayo ng kapangyarihan, pagbaba ng Espiritu Santo, at kayo ang aking witness. You shall be witnesses unto me. Kayo ang magwi-witness para sa akin, both in Jerusalem, Judea, and Samaria, and unto the uttermost part of the earth. So yun yung sinabi ng Panginoon. Ibig mong sabihin na si Pedro nag-aaway yung kanyang kaisipan at itong kanyang puso. Pero kinakailangan, sabi ng Panginoon, yung pananampalataya mo na ito'y ino-operate through the heart ay hindi siya mabibigo. So ibig sabihin, nakapokus lamang sa Kanya at hindi padadala kung ano ang mga kaisipan o mga bagay na dadalhin ng demonyo na nasa labas ng kanyang buhay na. So, ganun din po sa atin. Na nung nagdesisyon tayo, mga minamahal na mga kapatid, na ito ay tayo po ay maglakbay na tungo to soar up into the presence of the risen Christ. Siyempre, wala pa tayong puso. We do not have that spirit. Pero meron na tayong kalooban. Meron na tayong damdamin. At yung damdamin natin ay inilagay natin sa pagnanasa na makaabot tayo sa presensya ng buhay na Diyos. At yun yung ini-influensyan, yun yung hinahadlangan ng demonyo sa pamamagitan ng buhay na nakagisnan natin dito sa daigdig, na na-practice na po natin
na ito yung tinatawag na infirmity. Kaya anong sabi ng banal na kasulatan? Hebrew chapter 12, na ang sabi ng Panginoon, sabi ni Pablo, fix your eyes onto Jesus because He is the author and finisher of your faith. So, ibig kong sabihin, na sa iyong pagnanasa na maglakbay, tungo doon sa presensya ng buhay na Diyos, kinakailangan yung paningin mo, yung kaisipan mo, lagi ay kailangan nakafocus lagi doon sa ninanasa mo. Na maabot ang presensya ng buhay na Diyos dahil doon mo pa lamang makakamtan in His presence the grace of God na ito ay magkaroon ka ng spirit o puso. Kaya po, napakapanganib mula doon sa house of bondage to the presence of the risen Christ. Dahil maraming mga bagay dito sa daigdig na ito ay makikita mo at gagamitin ni Satan the lust of the flesh, the lust of the eyes and the pride of life. Gagamitin ni Satan. Kaya po, sa kanilang paglalakbay, maraming mga tao na gustong maglingkod sa Diyos. Pero hindi sila aware na hindi pa sila nakarating in the presence of God. Dahil ang ginagamit nila ay yung written word to explain by their own understanding. Kasi matalino sila eh. Ayun yung gusto ng demonyo. Yun yung sakit na binigay. Na kapag matalino ka, that is your infirmities. Ayaw mong makinig. Na kung makarinig ka ng mga bagay na ito ay lampas doon sa karunungan mo, sasabihin mo, iba na ang itinuturo ni Pastor Pa. Hindi na tama. Bakit? Kasi may sakit ka. Ang sakit mo ay sarili mong katwiran at sarili mong karunungan. So yun po yung nagiging palakid. Kaya makikita po ninyo na kapag nag-ooperate ang isang tao sa kanyang sariling karunungan o kaalaman, sa kanyang sariling interest, sakit po yun. That is infirmity. Kaya, ang problema rito, imbes na sasabihin na aayusin at makalaya sa sakit na yon, ginagamit na nila yon upang kasi sasabihin si ganito kasi gagamitin na yung nakita sa kanyang kapatid upang ito ang kanyang mga rason kung bakit na aalis sa kanyang sa grupo at magtatayo ng ibang grupo. Pero yung kanyang itatayo ay yung kanyang reason kung bakit siya umalis ay may sisirain na tao. Yun po yung sakit. The infirmity of man. Kaya anong sabi ng Panginoon ni Pedro?
Nang sabi na, but when they speak great swelling words of vanity, they allure through the lust of the flesh. So ibig pong sabihin na magsasalita sila ng mga makapangyarihang salita na walang saysay upang alipinin ang lahat sa pamamagitan ng pita ng laman. Makikita po ninyo maraming mabibihag. Kasi tuwang-tuwa sila masaya sila physically. Through much wantonness, those that were clean escaped from them who live in error. Ito na yung masakit. While they promise them liberty, they themselves are the servants of corruption. For of whom a man is overcome, of the same is he brought in bondage. Kapag ang isang tao o lingkod ay hindi nakalaya from all this infirmity, sasabihin nila, o may kalayaan kay Kristo. Tanggapin mo ang Panginoon. Pero sila mismo ay hindi sila malaya. Nang sabi rito, they are still servant of corruption. Kaya ang bunga nito, napakasaklap. Bakit? Dahil yung kanilang malilinlang na mga tao, ang sabi niya, imbes na malaya sila, they are of the same. Ang sabi of the same is he brought in bondage. Kung ano yung kanyang pagkaalipin, ganun din ang dinadala nila sa mga taong kanilang napagtatagumpayan. Kung ikaw ay greedy, maging greedy rin sila. Kung ikaw ay judgmental, sila rin ay magiging judgmental. So ibig pong sabihin, hindi na po kalayaan ang iyong dinadala sa kanilang mga buhay, kundi yung sakit na nasa sa iyo, yung infirmity, ay yun yung dinadala mo sa kanila. Kaya nakakatakot. Bakit? Kasi hindi ka po nakarating sa presensya ng buhay na Diyos. Kaya nga sinasabi ng Panginoon na kung ganito ang magiging sitwasyon, ang sabi ni Pablo, not forsaking and the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. For if we sin willfully after that we have received the knowledge of the truth, there remains no more sacrifice for sin. So ibig pong sabihin na yung ginagawa mo, kapag ikaw ay nasaktan sa isang grupo at lumabas ka, supposed to be merong purpose, yung sakit na dumating sa iyo. Kung nakita mo, ang sabi ng banal na kasulatan, all things work together for good to them, for those who love God, to them that are the called according to His purpose. So may layunin. Hindi upang makita mo na nasaktan ka doon sa kapatid mo, yung nakita mo, kundi upang makilala mo ang sarili mo na kailangan makalaya ka doon sa bunga, doon sa nakita mo. Yun po ang ibig sabihin, hindi upang mag-retaliate ka at lalabas ka, pagkatapos hihimukin mo ang mga tao, sasabihin mo kung bakit ka lumabas, bakit ka humiwalay. Hindi po galon ang kalooban ng Diyos. That is the will of the demons, dahil yung sakit mo ay alipin ka sa kaisipan. Your infirmity. Kaya sabi ng banal na kasulatan, that is willfully sinning. Dahil natanggap mo na the knowledge of the truth. Dahil hindi mo nakita yung sinasabi ni Pablo na all things work together for good for them, to those who love God. Hindi mo po nakita yung na lahat ng bagay na dumarating ay may layunin. Hindi ikasisira mo, kundi ikabubuti mo, kapatid, in the presence of the risen Christ.
Kaya po sinabi ng Panginoon, kung ganito ang iyong ginagawa, sabi ng Panginoong Jesus, then said he unto his disciples, it is impossible but that offenses will come. But woe unto him through whom they come. If were better for him that a milestone were hung about his neck, and he cast into the sea, then that he should offend one of these little ones. So ibig mong sabihin, dahil sa panlilinlang mo, dahil doon sa iyong mga sinasabi, di mo na malayan na itong taong ito ay naopensa doon sa nakaopensa sa iyo at nadala mo siya. So ang sabi ng banal na kasulatan, sabi ni Jesus, mas mabuti pa na lagyan mo na lang ang lieg mo ng gilingan. Sabitan mo na at pumunta ka sa gitna ng dagat at lumundag ka na lang doon. Bakit? Dahil itong mga tao na dapat makakilala at makaalam ng katotohanan ng liwanag at magtagumpay sa kanyang laban ay hinila mo at dinala mo sa ilalim ng iyong pamumuno. Yun po yung kasalanan. Bakit? Kasi hindi ka nakarating in the presence of God. Nangibabaw yung pong kahinahan mo mula pa nung ikaw ipanganak hanggang sa panahon na ito, which is your infirmities, na ito ang isip na ang nagdadala, na yung sinasabi ni Pablo, na yung gusto nga niyang, I delight, sabi niya, in the law of God after the inner man. But I saw a member, sabi niya, I saw a law in my member warning against the law of my mind that I may be bring into captivity to the law of sin which is in my member. So ibig pong sabihin na yung physical na katawan na ginagamit ng demonyo dahil doon sa kanyang kalalasan dito sa daigdig na ito na yung humihila dahil yung kaisipan ay nakatuon dito, kaya yun yung sinasabing infirmity, sakit, kapatid. Kaya makikita ninyo yung pagkagalit, diba? Bakit ka laging nagagalit at hindi ka pa marunong magpatawad? Ang dami kong naranasan yan na mga tao na hindi makapagpatawad. Alam nyo yung kanilang sakit, yung disease na dumating sa kanila ay rheuma, arthritis. Na nung nagpunta sa doktor, sinabi ng doktor, huwag kang kakain ng munggo o sitaw, buto ng sitaw. Kaya kapag kumain, masakit. Pero hindi po yun ang dahilan, kundi yung hindi pagpapatawad. That unforgiveness ay nandun na sa desisyon ng kaisipan. Kaya lang dahil ito yung sakit mo, ini-ignite ng demonyo. Nasa labas. Kaya nga sabi ni Santiago, resist the devil and he will flee from you. Huwag mo nang tanggapin. Huwag mo nang payagan na muling makapasok sa iyo upang muli kang ibalik sa loob ng house of bondage. Kaya nga sinabi ng banal na kasulatan, nang sabi po ni Pedro, for if after they have escaped the pollution of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, ibig sabihin nakalabas ka na from the house of bondage, they are again entangled therein and overcome. The latter end is worse with them than the beginning. So ibig mong sabihin
na muling napagtagumpayan ka ng demonyo dahil doon sa iyong sakit na kinagisnan ng iyong kaisipan mula nung ikaw ay bata hanggang ngayon. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, na yung taong yon, sabi niya, mas higit na worse ang kanyang buhay kaysa nung una. Dahil ang sabi ni Apostle Pedro, for it had been better for them not to have known the way of righteousness. Mas mabuti pang hindi na nila nalaman yung daan ng katwiran than after they have known it to turn from the holy commandment delivered unto them. But it is happened unto them according to the true proverb, the dog is turned to his own vomit again, and the sow that was washed to her wallowing in the mire. So ibig pong sabihin na kung ikaw ay nalaman mo yung daan ng katwiran ng Diyos, kailangan ipaglaban mo. Kung hindi ka pa nakarating in the presence of the risen Christ upang makamtan mo your spirit or your heart mula sa Kanya, because He is the author. Kaya, kailangan yung damdamin mo ay nakapokus na ipaglalaban mo. Abutin mo ang Kanyang presensya until na matanggap mo ito. Dahil sabi ng Panginoon Pedro, nangyayari ang lahat ng ito, sabi niya, dahil doon sa tamang proverbio o tamang salita, totoong salita, na ang aso ay babalik upang kainin ang kanyang sariling suka. Vomit again. At yung baboy, sabi niya, kahit na nalinisan mo ay tatakbo, pupunta pa rin doon sa putik. Ganun po ang nangyayari kapag hindi ka pumalaya. Kapag ka ikaw ay nasaktan, mas tatablahin mo yung pintig ng puso ng Diyos na ang kanyang pintig is to gather all mankind and join them together as one. Yung as one, marami pong mga hamon dito. Bakit? Dahil kapag ito ay ninais po natin, gagawa at gagawa ng demonyo upang gisingin ang ating nakagisnan. Ipakita lahat ang mga kahinahan ng mga kapatid upang doon mo sasabihin ang sama naman nila. Pero hindi ipinapakita para husgahan mo ang tao, kundi upang tulungan mo na makalabas doon sa kanyang sakit or infirmity. Ganun po ang nangyayari. Bakit? Dahil hindi pa tayo nakaabot doon sa presensya ng buhay na Diyos. Maaaring sabihin mo, Pastor, tinanggap ko si Jesus. Oo, tinanggap mo. Kaya nga, bago mo matagpuan siya, lalabas ka muna sa iyong mundong pinanggalingan. Mula doon sa house of bondage at maglagpay ka tungo sa Kanya. Dahil meron siyang inilaan ng Diyos na isang habitat na doon ay kailangan magsama-sama. Na kailangan doon ay masumpungan natin siya and to stand in His presence all day long. And from that standpoint, pwede na tayong maglakbay sa daigdig na ito in His presence all day long, na hindi na tayo magagamit ng demonyo upang sirain muli yung kanyang karangalan. Ang daming mga tao that they are aware. Dahil alam nila na kung makapagtayo sila ng isang gawain at makapagpuri sa kapilya, sasabihin, purihin ang Diyos, pero yung buhay nila ay hindi naman kaaya-aya doon sa layunin na inilatag ng Diyos sa daigdig na ito. Lahat ng mga pangyayari
ay meron pong dahilan. Hindi upang ikasisira ni Numan, kundi upang higit na mapabuti. Kung hahanapin natin yung pong bunga nito, ang bunga nito ay yung kalayaan mula doon sa yung kahinahan, sa yung paglaki sa daigdig na ito. Because that is the second stage of bondage. Na hindi man si Satan, yung mga demonyo ang siyang nagmamaneho na o nagkokontrol na sa iyong isipan, pero yung kaisipan mo na ito ay nahubog sa daigdig na ito ang siyang hihila sa iyo. Let's say kung ikaw ay pinanganak na mga religious na tao, hanggang ikaw ay lumaki, yun po yung nakikisnan mo. Paglabas mo sa house of bondage, yun pa rin ang aatake sa kaisipan mo. Kaya hahanapin mo tuloy si Mary. Diba? Magpapatulong kay Mary na palayain. Pero anong magagawa niya? It is only Christ ang siyang may kakayanan. Si Mary ay ginamit lang ng Panginoon para sa pagluwal kay Jesus bilang tao. E paano kung nakita mo si Judas na pinagkanulo ang Panginoon, sasabihin mo ang sama-sama. Hahatulan mo na sasabihin, hindi nakapagdarating sa langit kundi sa impyerno siya napunta. Pero sabi ng banal na kasulatan na siya ay gaganap upang matupad ang nasusulat. Yun po yung sinasabi ni Pablo, all things work together for good. Huwag mong tingnan yung masama. Huwag mong tingnan yung kamalian ng iba. Huwag mong tingnan kung anong ginagawa o ano yung nalalaman na iisip mo sa kanya. Ang tingnan mo kung paano ka makakalaya, kapatid, sa kamamagitan ng mga nakikita mong ito. Nagre-react ka because yun yung sakit mo eh. Wala ka nang ginawa kundi may nakita ka. Judgmental ka na. Bakit? Yun yung nakagisnan mo sa buhay nung nandoon ka sa loob ng bilangguan. Kaya nga mayroon kaming isang kasama dito sa bahay noon na 25 times pasok-labas sa Muntinlupa. Kapag kasi inilalabas, pag nasa labas ng Muntinlupa, ang ginagawa niya ay titira, papatay o mananakit, sasaksak. Bakit? Para muling bumalik doon dahil ang buhay niya doon na sa loob. Yun yung sakit na sinasabi dito. Pagkatapos na makalaya, mas ginusto pa niya na ito ay muling bumalik doon sa kanyang pinanggalingan. Ganon din yung nangyayari sa mga Kristiyano. Tahimik na naglilingkod. Pero nung meron siyang nakita na ganito, mas inalaw niya yung galit, yung paghihimagsik kaysa yung tablahin niya yung nakikita at nararamdaman niya at patuloy na protektahan niya the heartbeat of God. Yan po ang nangyayari. Kaya dalawang stage of bondage. Yung pong ikaw ay nasa loob ng bilangguan na yung katawan mo ang siyang mismong bilangguan na ito nag-slave sa atin. Kaya doon sa loob ng bilangguan, ang mga demonyo ang siyang nag-mobilize sa buhay natin. Kontrolado nila, minamaneho nila ang ating buhay according to their character, their images. Dinadala tayo kung ano yung kagustuhan nila. Pero dumating ang tagapagligtas, ang Panginoong Yesus, binuksan niya yung pintuan at sinabi, pwede na kayong lumabas.
At nung pinili mong lumabas, doon na nawala yung mga demonyo na nagmamaneho sa buhay mo. Malaya ka na, kaya lamang may investment ng demonyo sa iyong pag-iisip. At yun yung infirmity, kapatid, na siyang patuloy na humihila sa iyo upang muli mong balikan ang iyong pagkatao na nakagisnan. Kasi kawawa ang mga tao. Kawawa ang mga maimpluwensyahan mo kapag ikaw ay maglingkod na sa sarili mong katwiran ang dahilan. Ang daming matadamay. Mabuti kung ikaw lang pupunta sa impyerno, hindi. Kundi nangangalap ka. At ito'y ikasisira ng karangalan ng Diyos. Dahil ito yung dumudurog sa puso ng Diyos. Hinggil doon sa kanyang layunin na mahango ang lahat ng mga tao to be as one together. Hindi ipinaglaban ng tao, kundi yung kanilang sariling katwiran at sariling kalooban ang kanilang pinapairan. Hindi po tayo nakarating, yun nga yung sinasabi ko, maging ang Panginoong Hesus na ang pinaka-danger na panahon ay yung paglabas mo sa house of bondage at ikaw ay maglalakbay tungo sa presensya ng buhay na Diyos. Dahil damdamin ang iiral. Mabuti sa mga Israel ay meron sila. They are spiritually people. Kaya nga sabi ng Panginoon na hindi sana magbibigo ang iyong pananampalataya. Because faith, it is the operation of the Spirit. Kaya kapag ka ikaw ay hindi mo pinakinggan ng tinig ng iyong pag-iisip, kapatid, dahil sa mga nakikita mo, dahil sa mga nararamdaman mo, hindi mo pinakinggan ng tinig ng iyong isip, nakapokus ka lagi kay Jesus, makakarating ka doon. At kapag nakarating ka doon sa kanyang presensya, doon na ay magkakaroon ka na ng bagong pag-uumpisa ng buhay. Start a new beginning. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, sabi ni Jesus, I am the Alpha and the Omega. So ibig sabihin, doon pa lamang makikita mo yung salitang Alpha o the beginning of Christ in your life. At doon sa pananatili mo doon, through the grace that God has given unto you, dito na mag-uumpisa ng bagong panimula ng iyong buhay. At sa iyong paglalakbay, darating man ng panahon na ikaw ay ma-terminate physically, mamamatay ka kay Kristo. Siya yung Alpha and the Omega of your life. Yun po ang ibig sabihin. Salamat sa Diyos dahil I appreciate sa lahat ng mga kapatid naging magulang ko sa spiritual dahil hindi po ako nakarating sa dito sa antas na ito kung hindi dahil sa inyo. I appreciate that and I love you all. At gaya ng sinasabi ko, sino man ang uusik sa akin, hindi ko na nakikita yan. I continue my journey in the presence of God to protect His highest interest in this world. Dahil sa mundong ito, sa ating buhay, tandaan po ninyo that the greatest opportunity God has given to us is a freedom of choice. Ibig pong sabihin na kapag tayo ay nag-decide na
tayo'y lumabas na sa bilangguan sa house of bondage, malaya na po, wala nang makakadlang. As long as na yung damdamin po natin ay nakapokus, nakaintak sa paghahangad na matagpuan ang buhay ng Kristo. At mula doon, sa labas ng bilangguan, magta-travel ka, soar up in the presence of God. At wala na rin makakadlang maliban sa iyong pag-iisip, kapatid. Yung isip mo ang siyang hahadlang sa iyo. Kaya nga, yung paglalakbay natin mula doon sa bilangguan, inililipat mo na yung kaisipan mo mula doon sa kaisipan ng laman, inililipat mo na upang ilagay ang kaisipan under the rulership of the Spirit. At hindi na yung kaisipan mo, sunod-sunuran ka kung anong gusto ng Spirit. The heart that God has given unto you. Kaya nga, yung pressure na darating, kailangan ito'y mapagtagumpayan mo. Lahat ng mahalaga dito sa daigdig na ito ang kinamulatan mo, kapatid, kailangan maalis lahat ito sa iyong kaisipan. Dahil yan ang pipigil sa iyo for you to soar up and live in the presence of the risen Christ. Kaya nga makikita po ninyo na ang ibinigay sa atin na kalakip ng grace ng Panginoon ay ito po ay batas ng pag-ibig. Dahil pag dumating sa atin ang karahasan, dumating sa atin ang masasalimuot na panahon upang ang ating isipan ay muling ibilanggo sa kanilang sa mga bagay na ito, kaya mo nang tablahin dahil sa pag-ibig. At inuulit ko sa lahat na ang pag-ibig ay it is an operation of the heart. Ang pagmamahal ay that is the operation of the soul. Kaya nga laging sinasabi, mahal kita Panginoon, kapag meron siyang nangyari sa kanya, may nasaktan na siya, aalis na siya, at tatablahin the heartbeat of God. Bakit? That is only emotional. Pero ang pag-ibig ay mag-i-start lamang kapag ikaw ay naabot mo the presence of the risen Christ, at doon mo natanggap ng biyaya or the grace of God na nasa sa Kanya. After na siya ay makapasok sa iyong mortal na katawan, idadamit niya ito sa iyo. Kaya kaya mo nang mag-operate sa pamamagitan ng batas ng pag-ibig dahil yun po ang operation ng puso. Love and faith, it is the operation of the heart or the spirit. Hindi po isang biro ang buhay dito sa daigdig. Dahil po yung kalalagayan natin bilang Gentile by nature, our original destiny, kapatid, apart from Christ is hell. But God opened the way. It is a process for you to enter, to arrive into His holy presence. Upang sa daigdig na ito, patutunayan ng Diyos ng lahat ng mga nasusulat sa Scripture na siya dapat ang tatayo to be a witness of that Scripture. But God has given His physical body para sa iyo, para sa akin, at para sa ating lahat. Ibinigay niya upang tayo ngayon as He entered into our mortal being
Tayo ngayon ang tatayo sa daigdig na ito to be a witness in behalf of the risen Christ, na nagpapatutuo, na pinapatunayan natin through our life that the Scripture is true. Hindi mo kasi nungalingan. Sasabihin mo, pag-ibig ang Diyos pero wala kang pag-ibig. Kapayapaan ang Diyos pero sa nakikita mo ng mga bagay-bagay sa mga kapatid mo, naguguluhan ka na at nagre-rebelde ka na. Hindi mo magpapatunay yan, kundi lalo lang inililigaw natin ang mga tao dahil sa ating sariling damdamin, sariling kaisipan. Kapatid, tumigil ka na dahil sinasabi ko ito, magiging kaawa-awa kang tao kapag di mo nakita ang lahat ng ito. Kailangan makalabas na tayo ma-release na tayo from bondage. Pero marirelease lang tayo kung tayo'y maging totoo sa harapan ng Diyos. Kaya ang tanong, gaya yung tinanong ko sa mga congressman, mga iba pang mga tao, mga bishop o ano pa man ang tanong ko, because they long about deliverance. Ang sabi ko, handa ba kayo na taligdan ang kahalagahan ng daigdig na ito? Dahil gaano mo ba ang pinapahalagahan? Maging ang physical na katawan mo, kapatid, darating at darating malulusaw lahat yan because ang mundong ito, sabi ni Apostle Pedro, na ito ay magiging apoy, maging ang kalangitan. At lahat ng mga elemento rito ay malulusaw. Dahil ang init ng apoy na ito, kung magre-research kayo, ang init ng apoy na ito ay kasing init ng araw. It is 15 million degrees Celsius. At walang hanggang buhay na dito ka magdurusa dahil sa kawalan ng iyong paghahangad sa napakagandang layunin na dinala ng Panginoon. Ilaban mo siya, hindi yung sarili mo, kapatid. Huwag yung kaisipan mo, dahil yung kaisipan mo alipin ng demonyo. Ilaban mo ang kaisipan ng ating Panginoon, na pag-ibig ang Kanya pong nais dalhin sa bawat isa. Kung naunawaan mo ang isang kapatid na nagkakamali dahil ikaw ay umiibig sa Kanya. Pero kung yung kapatid mo ay nagkakawala at nagrebelde ka at nakihiwalay ka sa Kanya, karahasan ang iyong dinadala. Mas mabuti na lang, sabi ng banal na kasulatan, na huwag ninyong makita ang landas ng tunay na katwiran ng Diyos. Kaya yun po ang ibig sabihin ng bondage. Na yung dalawang stages inuulit ko, physical na katawan through the law of the flesh and the kaisipan ng tao through the law of the mind. Doon po ang bondage. Kaya kapag nakalaya ka mula sa house of bondage, meron pang isang level na ito'y kailangan mapagtagumpayan na. At dito mo na patutunayan kung talagang sino ang iyong iniibig, sarili mo o ang Diyos. Yun lamang po at magandang araw po sa inyo. Father, thank you for this day. I pray ang lahat ng mga katotohanan na ito, Diyos, ay magkaroon ng katuparan sa buhay ng lahat ng ito. I pray, O God Almighty, na patuloy na bisitahin mo ang lahat sa pamagitan ng kanilang mga panaginip. And I ask, Lord, as they decided, Lord God Almighty, to enter into your holy presence, I pray, na tulungan mo kaming lahat na makalaya from every bondage that we have in our physical body
and amen, our Lord. Father, we thank you so much and bless everyone. Continue, Lord, to clothe us with your wisdom and knowledge. Father, thank you at ingatan mo ang lahat. Ilayo sa anong magkapamakang tukso at masamang karamdaman. But I pray to seal everyone with the power of your God. In Jesus' name. I will never let you go. I'm taking